Breaking news mga kabayan, Russian warship at submarine hindi nakaporma sa Amerika. Russia may pa-escort pa pero nagawa pa rin akyatin at hulihin ng US Coast Guard at US Forces ang oil tanker ng Russia na kumukuha ng langis sa Venezuela. Tangke ng China muli na namang nagkaroon ng issue matapos hindi gumana ang ventilation nito sa loob ng compartment. Isang miyembro ng People's Liberation Army nahimatay. Chinese mine-resistant ambush protected vehicle. Peke din pala, wasak matapos maapakan nito ang isang IED. Siyam na miyembro ng Nigerian military na nakasakay nasawi dahil sa kapalpakan ng Made in China. Pangulong Marcos Jr. iniutos na akyatin at inspeksyonin ang lahat ng mga diriger sa Manila Bay matapos mapabalita na merong isang barko ng China na papalit-palit ng pangalan ang kanilang automatic identification system. China parang bata nagsumbong sa United Nations sa pangbubuli daw ng Amerika sa kanila at sa Russia. 中方对美方的单边非法霸凌行径深表震惊，予以强烈谴责。 Amerika walang kinakatakutan. Dalawa sa mga barko na konektado sa Venezuela oil export hinuli ng Estados Unidos. Isa sa mga barko ay pag-aari ng bansang Russia. Umalma naman ang Russia sa ginawa ng Amerika. Nag-deploy ito ng warship at submarine upang bantayan ang oil tanker na Bela-1. Pero kahit ganun pa man, walang nagawa ang militar ng Russia. Ipinakita ng US Coast Guard at US Forces sa direktiba ng US Department of War ang kanilang pagsampa at pag-akyat sa naturang mga barko. Walang nagawa ang puwersa ng Russia at pinanood lang ang ginawang boarding at seizure operation ng US Coast Guard at US military. Aktual na video, panoorin. Sa ibang balita naman, made in China na mga tangke walang kupas kung kapalpakan ang pag-uusapan. Sa isinagawang tank competition sa Russia, isa sa mga sumali ay ang Chinese People's Liberation Army Type 96B main battle tank. Nagulantang ang lahat ng dali-daling lumabas mula sa tangke ang Chinese crew dahil nagkaroon pala ng toxic propellant leak sa loob ng compartment. Dahil sa nakakalasong chemical, ang isa sa mga crew ay biglang natumba. Ayon sa pagsisiyasat ng mga investigador sa Russia, nagkaroon ng problema sa ventilation system ng Chinese People's Liberation Army Type 96B main battle tank. Basta made in China, peke talaga. Hindi lang yan mga kabayan. Siyam naman ang nasawi sa mga sundalo ng Nigerian Army nitong ika-4 ng Enero matapos maapakan ng isang Chinese-made CSVP-3 Bigfoot mine-resistant ambush protected vehicle ang isang IED. Dahil sa mahinang klase at kalidad ng mga gawang China, nagresulta ito ng tuluyang pagkawasak ng Bigfoot mine-resistant ambush protected vehicle.
opisyal sa halip na seguridad na dapat nitong ibigay sa Nigerian Army. Alam nyo ba mga kabayan, nasa kasalukuyan, merong 3 ganito ang nasa inventaryo ng Philippine Army bilang parte ng donasyon ng China. Sa ibang balita naman, Pangulong Marcos Jr. nagbigay ng direktiba sa Philippine Coast Guard na akyatin at inspeksyonin ang lahat ng mga dredging vessel na nag-ooperate sa Manila Bay matapos mapabalita na ang isang Chinese dredger ay gumagamit ng maraming pangalan sa kanilang automatic identification system habang nag-ooperate ito sa territorial waters ng Pilipinas. Matatatandaan na ang mga buhangin ng Pilipinas ang kinukuha ng China at itinatambak nito sa kanilang mga artificial na isla sa Spratly Island sa West Philippine Sea. China nagsumbong sa United Nations. Nagprotesta ito sa bullying daw na ginagawa ng Amerika laban sa China at Russia. 中方对美方的单边非法霸凌行径深表震惊，予以强烈谴责。我们呼吁美方确保马杜罗总统和夫人的人身安全，将他们立即释放。我们支持安理会履行维护国际和平与安全的首要责任，支持联合国秘书长、地区国家和组织一切有助于推动对话和局势降级的努力。 Actividad aérea sobre Caracas en ninguna circunstancia para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU. Acciones unilaterales contrarias al derecho. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушении всех международно-правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. A similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. He was arrested, indicted, convicted in a court of law, served in prison in the United States and in Panama, and the Panamanian people, the American people, are safer for it. And undeniably, the region was more stable. This law enforcement action was directed consistent with the President of the United States' responsibility as Commander-in-Chief to protect Americans at home and abroad against a fugitive who is directly responsible for narcoterrorism that has killed hundreds of thousands of Americans and created destabilizing violence throughout our hemisphere. Laban Pinas.